then let me read 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang mahusay na punong tagapagtayo, naglagay ako ng saligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ang bawat isa ay mag-ingat sa kanyang pagtatayo, sapagkat walang maaaring maglagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na, at ito ay si Jesucristo. At kung sa ibabaw ng saligang ito ay may magtatayo ng gusali na yaring sa pinto, pilak, mamahaling bato, kahoy, dayami at pinagkapasan, ang gawa ng bawat nagtayo ay mahahayag, sapagkat ibubunyag ito sa takdang araw. Ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang magpapatunay kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawang itinayo ng sinuman sa ibabaw ng saligan ay manatili, tatanggap siya ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay masunog, makararanas siya ng pagkalugi, bagamat siya ay maliligtas. Ngunit tulad sa dumaan sa apoy, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninilahan sa inyo? Kung sinisira ng sinuman ang templo ng Diyos, ang taong iyon ay sisirain din ng Diyos, pagkat ang templo ng Diyos ay banal, at kayo nga iyon. Ito po salita ng ating Panginoon. Sana po ay mapagpala tayong lahat ng nilalaman ng mga talata na ito. Tayo po ay manalangin. Let's ask the Lord our God para sa kanyang paggabay as we journey through this text. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na muli ko kami inihaharap sa iyong mabuti, walang bahid at makapangyarihang salita. Hinihiling po namin na sana ito ay tunay na maging kapakinabangan sa aming kaluluwa. Pusugin mo po ang aming espiritu, bigyan mo po ng kapahingahan as we lay ourselves, Panginoon, in your truth. At hinihiling po namin na sana ay kami igabayan mo bilang apart from the work of your Spirit. Hindi po namin ito kayang tamang umunawaan, matanggap ng tama at may sa buhay ng tama. So please be with us, Panginoon, as we journey through the text. Ganoon na rin po, Panginoon, tulungan niyo po ako bilang tagapagpahayag po na tama kong maipahayag ang bawat talata na naririto upang makinabang ng tama at makakain ng sustansyang pagkain ng iyong salita ang iyong pong minamahal at nakawan. At ganoon na rin, Panginoon, ipaalala mo po sa akin na pagkamat ako magpapahayag ng mga bagay nito na ako man ay lubos na kailangan ng aming mga mabubulot sa bawat talata na aming Panginoon lalakbayin. Hinihiling po namin ilayo mo po kami sa lahat ng distractions, help us to focus on you as we journey through this text. At aming Panginoon, hinihiling po namin na sana pakilusin mo po yung banal na Espiritu at gamitin ang iyong salita upang ipakita sa amin ang takila mo. Maraming po salamat. Ito ay ang dalangin sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So we are moving forward sa ating pag-expound ng 1 Corinthians. Tayo ay nasa chapter 3. Tayo ay nagkaroon na ng pagsisimula dito po sa kabanata na ito nung nakaraang linggo. At isa sa mga bagay na malimit gawin ditong mga nakaraan ding mga talataan, even in chapters 1, 2, pati sa umpisa ng chapter 3, at pagpapatuloy pa, ay kung paanong upang marisolba o maiiwas sa pagkakasala ng pagkakabahabahagi ang mga taga-Korinto, ay kanyang inilalantad kung ano ba ang dapat nating maging pagtanaw pagdating sa kung paano ang isang tao ng isang makasalanan ay nagiging miyembro ng iglesia. What does it or what did it cost God? Ano ba ang naging ibinigay ng Diyos upang kanyang pagbuklod-buklurin at dalhin sa kanyang iglesia ang bawat naliligtas ng kasalanan? It took His only Son being crucified brutally, tsaka kanyang muling pagkabuhay upang mailagay ang bawat hinirang ng Diyos, ang bawat maliligtas sa kanyang iglesia. And that is to avoid any forms or any degree ng pagkakabahabahagi. Dahil isa sa mga pangunahing pinagkakabahabahaginan ng mga mananampalataya ng Korinto ay ang kanilang pagtangkilik sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga mangangaral, at ang kanilang naging basihan upang magbahabahagi kung ano yung ang tinghusay, ano ang nagawa para sa kanila noong mga namumuno o mga nangangaral na yun. Hindi naman dapat maging basihan ng pagkakabahabahagi at hindi rin tama na maging basihan ng katapatan o kaya naman ng pagkukumparahan sa isang negatibong paraan ang
kung ano ang taglay na husay o intensidad ng abilidad ng isang namumuno o isang mangangaral. Kaya kabilang pagbabalik tanaw, ang ginawa ni Pablo upang maiiwas sa mga mananampalataya ng Korinto sa ganitong klase ng kaisipan at estado ng puso ay ang kanyang ipahayag na kung sino man ang nasa iglesia, sila'y na kay Kristo. At ang nagdala sa bawat isa na na kay Kristo ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. It is because of God that you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, justification, sanctification, and holiness. Yun yung pinakahuling ibinunyag ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 1. In chapter 2, ipinakita niya doon ang role ng banal na Espiritu na hindi ayon sa karunungan ng mga ngaral, ngunit sa kapangyarihan ng Espiritu kung bakit ang isang makasalanan ay nadadala sa pagsampalataya sa mensahe, na ang mensahe ay tungkol, binanggit din ng anak na si Jesus, sa kamatayan ni Kristo sa krus. The primary message na ibinubunyag ay kung anong ginawa ni Kristo upang isang tao ay mabilang sa iglesia at kung siya ay magsisisig sa sampalataya sa mensaheng ito na sinabi ni Pablo that I decided to know nothing among you. Akin na pagpasya na walang ibang ipaalam sa inyo kundi si Kristo Jesus, the person of Christ, at siya ay pinako sa krus. At ang banal na Espiritu ang siya nagbibigay kakayanan, nagbibigay karunungan at kakayanan para sa isang makasalanan na sampalatayanan, maunawaan ang mensahe na ito. Thus bringing that sinner to the church of God, bringing to salvation and bringing that sinner into the church of the living God. Noong nakaraan, sa pag-umpisa ng 1 Corinthians 3, inilantad o ipinahayag ni Pablo kung paano ba dapat tanawin instead ang mga namumuno sa iglesia, ang mga nangangaral sa iglesia. Dapat meron tayong tamang pananaw towards them, especially if believers within the local church is dividing over their leaders based upon their abilities at saka based upon sa iba pang mga bagay na lahat ay tinitingnan nila doon sa kakayanan, mga nagawa na o ginagawa pa ng kanilang mga pinuno at ng kanilang mga mangangaral. By using illustrations such as yung pagtatanim sa bukirin, sinabi ni Pablo na hindi naman kung sino ang nagtanim o kaya kung sino ang nagdilig ang mahalaga, at ang kanyang tinutukoy ay yung mga mangangaral. Siya, binanggit niya kanyang sariling nagtanim, at ang binanggit niya na nag-follow up ng kanyang ministry o by his words nagdilig ay si Apollos. Pero ang sabi niya, ang Panginoong Diyos ang nagpapalago. It is God who gives the increase. Kasi at the end of the day, ano man ang resulta ng pinagpagalan o pinagpaguran ng isang mangangaral o isang pinuno ng iglesia, ang resulta ay nakabase pa rin sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So hindi mahalaga kung sino nagtanim, hindi mahalaga talaga kung sino ang nagdilig. Ang mahalaga ay ang Panginoong Diyos na nagpapalago. Siya ang nagdadala ng mga tao sa iglesia. Sabi nga sa Acts, ay He added to their numbers those who are being saved. Diba sa Acts chapter 2, sinong nag-add? Ang ating Panginoon. God added to their numbers those who are being saved. So there's no way at walang punto para magbahabahagi over leaders ang mga mananampalataya ng Korinto, maging ang lahat ng lokal na iglesia ng Diyos sa lahat ng panahon. Nakaraang panahon, panahon kasalukuyan, at panahon pa na darating. So we have to know ano ba ang function ng mga mangangaral at pinuno sa iglesia at ano ba ang role ng ating Panginoong Diyos sa gawain na ito. Kaya nga nakaraang mensahe natin na yung pagpapalago ng iglesia ay gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagal ng kanyang mga mangangaral. Building the church is the work of God through the utmost labor of His own creatures. Sapagkat binanggit din doon ni Apostol Pablo, nakita natin through the points that we had during those discussion, during yung preaching session na iyon, na kailangan tingnan natin ang tama na role at kung saan nanggagaling ang abilidad ng isang mangangaral. Hindi dapat ang tinitingnan kung sino ang pinagbigyan ng biyaya, ngunit kung sino ang nagbigay ng biyaya sa mga namumuno at mga mangangaral na yon upang sila ay magamit ng ating Panginoon. Kaya nga ang tawag ni Pablo ay ang mga mangangaral at namumuno ay kasangkapan. And in the final verse that we had last time, 1 Corinthians 3:9, siya o ang mga mangangaral at namumuno
ay mga kamanggagawa ng Diyos, co-workers of God. Not only working for God, but working with God. Sa madaling salita, hindi sila makagagalaw, hindi nila magagampanan ang hinirang na tungkulin para sa kanila ng Diyos, malibang sila ay bigyan ng Diyos ng kapasidad. Sila ay akayin ng Diyos at dalhin ng Diyos tungo sa pagsasagawa ng tama at matapat ng kanilang katungkulan at tungkulin. Pero hindi natatapos si Apostol Pablo. He ended actually in 1 Corinthians 3:9 na matapos niyang tawagin ang mga mangangaral na bumuno bilang kamanggagawa, pero meron din siyang binanggit patungkol sa iglesia. Sabi niya, ang iglesia ay dalawang bagay in terms of illustration. The first illustration ay ang iglesia ay ang bukid ng Diyos. So, kumbaga, ginamit ni Apostol Pablo na illustration ng nakaraan na kami ay magbubukid at kayo ang bukid ng Diyos. So, ibig sabihin, pwede natin isipin na kami ay magsasaka, mga nangangaral at namumuno, at kayo ang bukid ng Diyos. Hindi kami ang nagbini-ari ng bukid. Kami ang pinagtatrabaho sa bukid. Ang may-ari ng bukid ay walang iba kundi ang ating Diyos. At yun ay kaya nga ginamit niya yung mga illustration ng pagtatanim, pagdidilig at pagpapalago. Pero this time, nung nakaraan din pala, binanggit niya ang iglesia rin bilang gusali. Di ba sabi niya, kayo ay gusali ng Diyos. Bukid ng Diyos at the same time, gusali ng Diyos. Now, gusto ko mag-focus tayo doon sa isa niyang illustration sa church, which is gusali, or the building of God. Kasi yung pag-discuss ng ilustrasyon na yun ay ginagawa niya dito sa ating mismong text ngayon in 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 17. At kung nakaraan ay kanyang inilantad kung ano ang dapat maging tamang pananaw ng bawat mananampalataya patungkol sa pagtingin nila sa ginagampanang tungkulin ng mga mangangaral at ng mga namumuno para hindi siya maging kumbaga source, kumbaga pinagmumulan ng pagkakabaha-bahagi. Ngayon naman ay sasagutin ni Apostol Pablo yung tanong na ano namang klaseng pagtatayo ang inaasahan para sa mga kamanggagawa ng Diyos. What kind of building? Hindi yung building na yung building na structure, pero anong klaseng pag-construct, pagtataguyod o pagtatayo ang inaasahan para sa mga kamanggagawa ng Diyos. Kasi ito ay napakalaking bahagi at napakahalagang bahagi na tinatawag natin ng matapat na pangangaral, matapat na pamumuno, matapat na pagtatayo sa iglesia ng Diyos. Gusto kong linawin, ang iglesia ng Diyos ay tinatayo ng Diyos mismo. Hindi ang nagtatayo ng iglesia ng Diyos yung mga nangangaral at yung mga namumuno. Subalit, sa pagtatayo ng ating Panginoong Diyos ng kanyang iglesia, to quote the Apostle Paul from last week's text, sila mga kamanggagawa, sila yung ginagamit kasangkapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat na inaasahan na ang mga ginagamit ng Diyos sa pagtatayo ng iglesia ay mapatunayan na matapat. Kaya nga, eventually, pagdating natin sa 1 Corinthians 4:1, yun ang isa sa mga unang sasabihin ni Apostol Pablo na nararapat na ang mga lingkod ng Diyos ay mapatunayan na tapat. There has to be faithfulness in the side of the preachers when it comes to the building of the Church of God. Kaya may binigay ng Panginoon ng mga apostol, ng mga propeta, ang mga mangangaral, ng mga pastor, mga misyonaryo, evangelista, at ang mga guro sa iglesia ay para sa ikatatag, ikatitibay at ikatataguyod ng iglesia ng ating Panginoon Diyos. At nilinaw ni Pablo rito, para sa mga tagapagtayo, para sa mga nagpapahayag, ano ba ang inaasahan na kanila dapat nagiging pundasyon? Kasi mahalaga din yun. Bakit? Kasi dahil sa maling pananaw ng mga taga-Korinto noong panahon ito, ang nagiging pundasyon para sa kanila pagdating sa pagtataguyod ng iglesia ay walang iba kundi yung mga abilidad nila. Their giftedness. Abilidad din ng mga nangangaral at namumuno sa kanila. But that shouldn't be the foundation. Ano pwede natin sabihin mga materyales yun. Pero nililinaw ni Pablo na hindi dapat yun ang maging pundasyon o saligan pagdating ng pagtatayo ng Panginoon sa pamamagitan nila ng iglesia. Pero sa halip, ang isang matapat na namumuno at nagpapahayag
ay walang ibang dapat na itayong saligan sa pagtatayo ng Diyos ng Iglesia, kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. That's why the Lord Jesus Christ is oftentimes referred to in the Old Testament, na binanggit sa 1 Peter 2 as the chief cornerstone. Binanggit din ito sa Book of Acts, that the stone that the builders rejected, ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo, ay ang naging batong panulukan o batong saligan. Sapagkat walang iba na pundasyon ng Iglesia, ang katawan ni Kristo, kundi si Kristo mismo. Anumang klase ng pagtatayo pagdating sa pagtataguyod ng Diyos ng kanyang Iglesia, na hindi si Kristo ang saligan, ay hindi tunay na Iglesia. Maaari siyang magduhang Iglesia, pwede niyang tawagin ang kanyang sariling Iglesia, pero hindi siya tunay na Iglesia. At anumang Iglesia ang sinusubukang itayo na hindi si Kristo ang saligan, kumbaga sa ginagawa ng mga taga-Korinto, ginagawa ng ilang saligan yung kakayanan ng bawat isa ng kanilang namumuno at mangangaral, ay hindi magtutungo sa ikatataguyod at ikatitibay nito, kundi sa kanyang ikababagsak, sa kanyang ikasisira. No wonder why, nang dahil sa nagkakamali sila pagdating sa ano ba ang saligang dapat tinitingnan natin at dapat nating ikinukonsider sa pagtatayo ng Iglesia, nung ang kanilang ginagawang saligan ay ang abilidad ng bawat isa ng kanilang mga namumuno, ay lalo silang humahantong saan? Hindi sa pagkakatibay, hindi sa pagkakataguyod, kundi sa nakabahabahagi. They have been divided because they have laid the wrong foundation. O at least, sa kanilang pagpapatuloy ng pagtatayo, they are laying a false or the wrong foundation. Dahil dyan, mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang Iglesia ng Diyos ay maingat na itinatayo na walang ibang saligan kundi ang Panginoong Jesucristo. The Church of God is carefully being built without any foundation but the Lord Jesus Christ. Ang Iglesia ng Diyos ay maingat na itinatayo na walang ibang saligan kundi ang Panginoong Jesucristo. At sa pagtalakay ng napakahalagang bagay na ito sa mga mananampalataya ng Korinto, dalawang bagay ang hinarapat ni Apostol Pablo na kanyang maging pagpapahayag upang magkaroon ng matauhan, upang magkaroon ng tama na pananaw pagdating sa aspeto na ito, ang mga nagkakabahabahagi at nagkakamali ng mga mananampalataya ng Korinto. Ito yung dalawang bagay na kanyang pinatalakay. Una, ang panawagan sa maingat na pagtatayo sa Iglesia. The call to careful building of the church. Ang panawagan sa maingat na pagtatayo sa Iglesia. At ang ikalawa, ang panawagan sa maingat na pagtatrato sa Iglesia. The call to careful treating of the church. Ang panawagan sa maingat na pagtatrato sa Iglesia. Palakayin po natin yung una, ang panawagan sa maingat na pagtatayo sa Iglesia. Ang isang o ang kalipunan ng mga mananampalataya na kanilang tinitingnan o pinagbabasihan ang abilidad o kakayanan o ang antas ng dalawang bagay na ito ng kanilang mga namumuno o kanilang mga kasamahan in terms of giftedness ay is failing to recognize the function or the role of the grace of God pagdating sa aspeto na ito. Di ba nga nabanggit po natin noong nakaraan, ang pagkakamali ng mga taga-Korinto ay ang kanilang pagtutok ay doon sa pinagkalooban ng biyaya na magampanan ng kanilang role, instead doon sa nagkaloob. Di ba? The point is, hindi yung pinagkalooban. The point is yung nagkaloob. Lagi nating tatandaan yun. Kaya minarapat ni Apostol Pablo sa kanyang pagtalakay sa bagay na ito na ipaalala kung kanino nang gagaling ang kanyang katungkulan at ang kapasidad upang magampanan ang tungkulin na ito. Ang unang sinabi ni Apostol Pablo is ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. Hindi niya sinabing ayon sa aking natapos, ayon sa aking background, ayon sa aking naging pagsisikap. Hindi iyon ang naging bungad ni Pablo. Sa halip, sabi niya, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin.
Kasi sa anumang matapat at mahusay na pagpapagal ng mga mangangaral, ang dapat tingnan ay ang Diyos na nagbibigay ng biyaya, hindi lamang sa mga nangangaral at namumuno. Iyon po ay may extended application para sa lahat ng mananampalataya kasi hindi lang naman ang mga namumuno at nangangaral ang binibigyan ng kaloob ng Diyos para sa pagtataguyod ng iglesia. Bawat isa ito. So kung titingnan natin mabuti, ano man ang ating tungkulin at natungkulan na, let's not fail to recognize it is only because of the grace of God. No matter kung gaano competitive niya gawin ang kanyang ginagawa, kung mali pala yung word na competitive. Hindi competitive, sorry. Competent. Kung pala yung competitive, parang paligsahan. Competent kung gaano niya kahusay ginagawa yung kanyang ginagawa o naman ang pagpapagal na ginagawa ng bawat isa. Lagi nating tatandaan, lahat ng yan ay ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya nga sa Romans 12:6, sinabi na nito ni Pablo, bago niya sabihin na dapat nating i-exercise ang ating gifts sa church, lahat ng miyembro ang tinutukoy dito. Sabi niya, Romans 12:6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Laging hindi niya pinihiwalay yung role ng grace ng Diyos sa kahit anumang capacities na meron tayo upang itaguyod at pag-isahin o panatilihin o palaguin ang pagkakaisa sa iglesia. So let's not fail to recognize that. The Corinthian believers, they had their moments na nag-fail sila to recognize that. Pero sana tayo ay makaiwas to fail to recognize the role of God's grace in our giftedness. Whatever your role is, whatever our role or function is. Sinabi ni Apostol Pablo, na ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya, sa katungkulan ng apostol, tagapagtanim ng iglesia, tagapagpatibay ng iglesia, at siya rin ay from time to time ay nagiging pastor ng mga iglesia na kanyang ipinatanim, at least for the moment hanggang sa siya ipadala sa ibang lugar to plant ng church in those places. Ang sabi niya na tulad sa isang mahusay na punong tagapagtayo, na bagamat ginamit dito yung word na mahusay, alam naman natin nga na naging mahusay si Apostol Pablo, but this is not him bragging about himself, but this is him saying na sinikap niya na maging tapat. Ang mahusay na punong tagapagtayo ay laging dapat nakikitaan ng katapatan, at yun nga, kaya may 1 Corinthians 4, sila ay matagpuan na tapat. Pero kanyang sinabi, bilang pamantayan ng pagiging mahusay na punong tagapagtayo ay kung ano ang saligan na nilalagay. What foundation is being laid? Diba sabi ni Pablo, nung siya inaparoon sa Corinto, wala siyang, kanyang ipinasya na walang ibang ipaalam sa kanila malibang si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. The person and the work of Jesus Christ. It's like a reiteration, kung muling pag-uulit at pagdidiin ng bagay na ito. Sinabi ni Pablo rito, naglagay ako ng saligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Kung parang niyang ipinaparaphrase yung sinabi niya nakaraan, siya ang nagtanim, si Apollos ang nag-follow up, si Apollos ang nag-delay. Pero siya, ang naunang nagministro, siya ang ginamit ng Diyos para magtanim, siya ang ginamit ng Diyos upang itayo ang gusali o simulang itayo ang gusali kasi ginagamit niyang illustration ng church as a building. Sabi niya, naglagay ako ng saligan at iba nagtatayo sa ibabaw nito. Pero sabi niya, ang bawat isa ay mag-ingat sa kanyang pagtatayo. Dapat mayroong maingat na pagtatayo, hence our point. Ang panawagan sa maingat na pagtatayo sa iglesia. At malalaman natin na mahusay ang punong tagapagtayo. Gamitin na lang natin yung gusto talagang puntuhan ni Pablo. Tapat ang ginagamit at ito ay may pag-iingat sa kanyang pagtatayo kung ang kanyang saligan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ and Him crucified. Verse 11, sapagkat walang maaaring maglagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na. At ito ay si Jesucristo. At napakalinaw. When we're not talking about a literal building,
Baka mamaya sa pinapatayo natin ang bagong sanctuary at palagyan natin ng Jesus Christ yung bawat foundation. Kailangan may nakaupin. That's not necessary. It's not talking about the literal building, but the church. Hindi naman talaga ang church o ang iglesia ay yung gusali mo, kundi yung kalipunan ng mga tao. It's a collection of people called, tinawag, from darkness to light, from damnation to salvation, sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. At napakahalaga na maging paalala ito ng paulit-ulit. Hindi lamang ang nagiging problema ng ibang iglesia, especially the Corinthian believers, na kanilang nagiging saligan. Ano yung sabi nila nakaraan? Kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Pedro ako. May mga nangyayari na ganoon na ang nagiging saligan ay kung sino ang mga ginagamit na namumuno at nangangaral. Iba naman ang ginagawang saligan ay gimmickries, para manatili itong tao ito dito o para maka-attract tayo ng mga tao papasok sa iglesia. Gawin natin ito, mga bagay na ito, at ang mga bagay na tinutukoy doon ay hindi naman ang kaparaanan ng Diyos na inilagay niya sa kanyang salita. Mga decisionistic na paraan ng pag-ibanghelyo, pagpapasabay sa panalangin, at marami pang iba. Sarapan natin ang kape sa ating church para marami ang sumimba at mamimyan. Ang iba naman ay inaalis na ang pagiging sagrado at mahalaga ng tinatawag natin proper church membership, na kapag kami umattend, sige, yayain na natin magpabautismo yan at maging miyembro ng ating iglesia, bypassing kung ito bang tao ito ay talagang ligtas o hindi, naunawaan ba talaga ng tama, nagsisi ba siyang totoo at sumampalataya ng totoo sa Ebanghelyo, nakita ba niya ang kanyang kasalanan ng pangangailangan sa biyaya ng Hesus Kristo, nakita ba niya ang kabanalan ng Diyos upang makita niya ang tama at pangangailangan niya ng kaligtasan. At marami pang iba naghimik. Gandahan natin ang musika, gawin natin hip para sa mga tao sa modernong panahon, para ito ay dumugin lalo pa ng maraming kabataan at maraming pang iba. Maraming kaparaanan na ginagawa ng maraming tao, na mga taong kanilang tinutuwing ang kanilang samahan na iglesia na hindi biblikal, sapagkat hindi si Hesus Kristo ang kanilang saligan. Pag si Kristo ang saligan ng isang iglesia, hindi lamang ito tunay na iglesia, pero ang mga naroroon, ano man ang bilang nila, kakaunti man yan, sabihin natin, ginamit ng Diyos ang iglesia ngayon para maging kasing dami sila ng iglesia ni Spurgeon, na mega church o kayong unang iglesia sa Jerusalem na pwede natin sabihin mega din yun, 3,000 souls were saved in one preaching by the Apostle Peter. Ano man ang bilang yan? Pero nakatitiyak tayo na mga taong naroroon ay mananatili sa pananampalataya. At ang mga taong naroroon o papasok roon ay mga tunay na mga mananampalataya. Because the main attraction, the main foundation should be Jesus Christ. Wala nang iba. Wala nang iba dapat maging attraction kundi si Hesus Kristo. Hindi kung ano yung kaping pinipinta sa iglesia yun, anong musika nila, anong pagkain nila doon, and so on. May aircon ba sila o wala, marami pang iba. Hindi ito yung mga basihan. Hindi yung husay ng nangangaral o anuman. At marami ay ang ginagawang saligan naman upang manatili o makapag-attract ng mga papasok sa loob ng iglesia, mga filosofiya ng sanlibutan ito. Dahil appealing ang ganitong paniniwala, let's embrace this belief and have it shared as if galing siya sa Biblia. Kahit hindi naman. And then yung mga prosperity preaching na tinatawag. Ang saligan nila ay mga karunungan ng daigdig na ito, karunungan ng sanlibutan ito, pero hindi naman sa Hesus Kristo. Kaya ang sinabi ni Pablo pagdating sa bagay na ito, sa isang maingat
na pagtatayo ng iglesia ng ating Panginoong Diyos, we have to consider yung foundation. At kung ano ang dapat itinatayo sa ibabaw ng saligan. Si Jesucristo ang ating Panginoon, ang ating Haring Pastol, ang saligan. Ngunit ano pa man ang itatayo sa ibabaw ng saligan na ito, ay dapat pagmabagay pa rin ng ating Panginoon Jesucristo. Mga katotohanan niya, mga kaparaanan niya, mga katangian niya, mga pangako niya, at wala nang iba. Mga pagkilos niya at patuloy na pagtitiwala sa biyaya niya. Hence, his introduction is biyaya. First time again, ayon sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang kanyang naging hamon para sa mga ito ay ginawa niya sa paraan ng ilustrasyon. At ito rin sinasabi ko kanina, na dito gagamitin ni Apostol Pablo yung ilustrasyon ng gusali. Sabi ni Apostol Pablo, sino man, una sa lahat, kung kayo ay gagamitin ng Diyos to function para itayo ang kanyang iglesia o itaguyod, huwag na kayo maglalagay ng ibang saligan. Yun yung una. Pangalawa, ano bang itatayo nyo sa ibabaw ng saligan na ito sa pagbubuo ng Panginoong Diyos ng kanyang iglesia, ito dapat ay manatili. It should last. Pag ang pinagbasihan natin na mga itinatayo sa ibabaw ng saligan are things that do not last for eternity. Huwag natin asahan na maglalast ang isang iglesia kapag ganoon ang kanilang pananaw. At by way of illustration, ito ang sinabi ng Apostol Pablo, verse 12. At kung sa ibabaw ng saligang ito, may magtatayo ng gusali, hahatiin natin sa dalawang kategorya yung mga illustrative materials na babanggitin ni Apostol Paul. Meron siyang ginamit na ito. Una, yung unang kategory, yaring sa ginto, pilak, mamahaling bato. At ano yung sunod na kategory? Kahoy, dayami, at pinagkapasa. Verse 13, ang gawa ng bawat nagtayo ay mahahayag sapagkat ibubutyag ito sa takdang araw. Ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy ang magpapatunay kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Sa panahon ng huling paghatol, tinatawag nating final judgment, ang sabi ni Apostol Santiago, that everyone should be teaching in the church. For teachers will be judged more strictly. Mas mabigat ang hatol sa mga namumuno at mga nangangaral sa iglesia. Bakit? Sapagkat susukatin din ng ating Panginoon sa huling paghatol kung ano ang itinayog ng mga ito sa ibabaw ng saligan. Kung ito ba una sa lahat ay tama ang saligan na itinayo sa Jesucristo ba? At kung masagot ay oo, yung bang itinayo niya sa ibabaw ng saligang ito ay tinatawag nating mga eternal ng mga bagay. Kaya naman ito kanina ayon sa katotohanan ni Kristo, sa katangian ni Kristo, sa mga pangako ni Kristo, sa pagkilos ni Kristo, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na lahat ay matatagpuan sa kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo. At to make this illustration clear, ginamit niya yung dalawang kategorya ng mga materyales, tapos kung saan ito padadaan. Hindi ito literal na dadaan sa apoy. Again, this is illustrative. Kaya hindi ko alam sa kung paanong paraan ng ating Panginoong Diyos sa hatulan ang mga naging manggagawa ng salita ng Diyos, yung mga tagapagtayo na ginamit niya ng iglesia. Pero at least we have an idea by way of illustration.
Yung unang kategorya, ginto, pilak at mamahaling bato. Itong mga materyales na ito gets more refined as they are exposed to it. Mas lalo silang napipino kapag sila ina-expose sa apoy o sa init. At hindi lang yun, ang ginto, pilak o mamahaling bato ay nananatili. Bagamat maaaring magkaroon ng pagkatunaw, pero ito ay nananatili kapag ito ay inapuyan o sinilap, sinunod. Hindi siya natutupok, kumbaga, it remains. At ang ginagamit dito actually ni Apostle Paul ay yung mga materyales na ginamit sa lumang tipan in 1 Chronicles 22:14, 22:16, and 29:2 noong ginagawa ang templo ng ating Panginoon. Kasi eventually sasabihin niya ng iglesia, ang mga tao sa iglesia, ang templo ng banal na Espiritu. So this is not literal na ginto, pilak at mamahaling bato. By way of illustration, itong mga ginto, pilak at mamahaling bato, ibig sabihin nito na dapat ang building ng iglesia ay gawa sa ginto, pilak at mamahaling bato. Pero dapat ang tinatayo sa saligan ay parang ginto, pilak at mamahaling bato na pag pinadaan sa apoy ay nananatili. Mas napipino at nananatili. Hindi siya kinakain o natutupo ng apoy. Kumpara sa ikalawang kategorya ng mga materyales sa binanggit, kahoy, dayami, at pinagapasa. Ito naman yung opposite. Ang kahoy, pag in-expose mo sa apoy, eventually mag-uuling, at pagka talagang na-expose pa yan ng matagal, ang uling ay ano? Parang nagiging alikabok na lang. Nakakain siya. Ang dayami ay ganun din. They are being consumed by fire, pati ang pinagpapasa. Sa madaling salita, pagdating sa takdang araw ng paghuhukom, doon makikita kung ano ang bunga ng pinagpaguran o pinagpagalan ng bawat namumuno at nangangaral. Ito ba ay ayon sa katotohanan ng Diyos? O ito ba ay ayon sa mga bagay na maaaring magtayo pansamantala ng isang istruktura, pero pag tinupok ng apoy ay mawawala lamang, walang tibay pansamantala. At yun ang magpapatunay, sabi ni Apostol Pablo, kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Pansinin natin mabuti, it's not really focusing on how much work was done. Kung gaano karami o katinding pagpapagal ang ginawa, pero kung anong klase na pagpapagal ang ginawa. It's only a matter, is it faithful laboring or is it unfaithful laboring? Kaya magbilang bumala, ito naman sinabi ni Pablo, kung ang ginawang itinayo ng sino man sa ibabaw ng saligan ay manatili, sabihin, hindi siya nakain o natupok o hindi siya nawala, tatanggap siya ng timpala. Again, we are not saved by works, but we are rewarded by works done. At kung ang gawa ng sino mang tao ay masunog, makakaranas siya ng pagkalugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit kulad sa dumaan sa apoy. Ipaliwanag natin itong passage na ito, especially verse 15. Kasi ito ay kalimitan ginagamit ng mga kaibigan natin sa Romano Katoliko na isa sa mga verse para nagpapatunay ng purgatorio. Kasi daw, pagkamat siya ay dadaan sa apoy, siya naman daw ay maliligtas. Hindi yun ang konteksto nito. Kasi ito yung walang kinalaman sa kaligtasan, ito yung kinalaman sa katapatan ng paglilingkod. Hindi yun tungkol sa kaligtasan. Pero ang sinasabi rito, by way of illustration, hindi lahat ng nagkakamali sa kanilang itinatayo sa ibabaw ng saligan ay hindi ligtas. Although merong mga. Merong mga nasa error at merong mga heretic. Although heresy is an error, pero not all
errors are erased. At pagkamat hindi tayo for decisionistic method ng pag-ibanghelyo o pagpapanatili ng tao, pero believe it or not, merong mga nangangaral sa paraan ng decisionistic method na ligtas naman talaga. Pagkamat nagkakamali sila sa kanilang kaparaan. Ang saligan nila ay si Kristo pa rin, malinaw sila ng itinatayong sa itama. Pero ang mga nagkakamaling ganito, sabi ni Apostol Pablo, pagdating sa pinal na pag-uho, bagamat ligtas pa din, parang nalugi. Bakit? Kasi malalantad sa kanila sa araw na iyon na walang kabuluhan ang naging pagpapagalo nila. It was a work maybe hardly done, but wrongly done. At pagka ganun, di ba nakakadismaya sa isang tao kapag sa kabila ng kanyang pinaghirapan, mabunyag sa kanya na dahil mali ang kanyang naging kaparaanan, ay walang hinantuan ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagpapagal. Sabi ni Pablo, para siyang nalugi. Siya ay higit pa tutusin sa nalugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tulad sa dumaan sa apoy. Isipin niyo isang negosyo na pinagpagura ng gusto, tapos biglang tinupok ng apoy at nasayang at nawala. Nawala yung negosyo, pero dahil wala naman dun sa istruktura ng negosyo, yung may-ari ng negosyo at nagpapagal sa negosyo nung nangyari ang sunog, hindi siya namatay. Hindi siya natupok. At pinapanood niya mula sa distansya, sa isang distansya, ito ang aking pinaghirapan, natupok ng apoy, pero ito ako. Hindi ako natupok na ako, hindi ako nadisgrasya. Isipin natin na parang a hard labor wrongly done. At yun ang ating iniiwasan. Para sa mga naghahangad na mamuno ng iglesia balang araw at maging mga ngaral, ito ay magsilbi sa atin na bumala. Na tayo dapat bagamat lagi tayo nandun sa saligan na si Kristo, pero maging yung itinatayo natin sa ibabaw nito, ay maging nakaangkla pa rin sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo gagamit ng mga metodolohiya na hindi mo binanggit sa kasulatan. Hindi tayo aayos takbo ng kultura upang magdala ng mga tao, upang manatili ng tao sa iglesia. Mananatili tayo tapat sa kung ano itinaguyod ng ating Panginoon ng mga kaparaanan. Yung kanyang katuparan. Napatuloy tayo na nagtitiwala hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa biyaya pa rin ng ating Panginoon sa Kristo. Maging hamon yun sa atin, yung pananatiling natin na tapat kay Kristo na saligan at kay Kristo na dapat siya rin ang itinatayo sa ibabaw ng saligan. Kaya tingnan natin yung ikalawa. Hindi doon natapos si Apostol Pablo. Hindi lamang niya basta ina-address ang mga kapwa niya namumuno at mga ngaral, pero ina-address din niya ang iglesia as a whole. At ito yung ikalawa niyang pag-a-address, ang panawagan sa maingat na pagtatrato sa iglesia. Maingat dapat itayo ang iglesia. Ito dapat nakaangkla kay Kristo at sa biyaya ni Kristo. Pero dahil na ito ay iglesia ng ating Panginoong Diyos, ito ay iglesia ng ating ulo na si Kristo, dapat maging maingat din tayo, hindi lang sa pagtatayo, ulit sa pagtrato sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi dito ni Apostol Pablo in verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Addressing the Corinthian believers, kayo, hindi nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ano ang pamantayan para masabi ng isang tao na miyembro ng iglesia ay templo ng Diyos? Siya ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. That's why we are called as the temple of God. Because the Spirit of God dwells. Kapag kung titignan natin sa lumang tipan,
ang templo ng Diyos nung kanyang ipinatayo kay Moses, ano ang meron doon? Lalo na doon sa Holy of Holies, sa pinakakalooban ng templo, ang naroon ay presensya ng Diyos. Kung sinasabi niya, hindi na tungkol sa ipinapakayong gusali o kung naman, ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa bawat isa na mananampalataya ni Kristo sa Iglesia. At kaya niya sinasabi ito, dahil nga kung may 1 Peter 2, sa 1 Peter 2, 4-5, kaya yung basahin ko muna, sa paglapit ninyo sa Kanya, ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Kayo mismo tulad ng mga batong buhay ay itinatayo bilang bahagi ng isang templong espiritual. Isipin natin ang structure ng church parang ganito. Kung building yung magiging parang illustration natin, foundation si Christ, at lahat ng mga ikinakabit kay Kristo habang mabuo yung structure na iyon, ay ano, yung bawat mananampalataya. So ganoon natin siya dapat isipin, kasi ganoon siya ini-illustrate ng kasulatan ng ating Panginoon. Ngayon, with that said, narito yung sunod na sinabi ni Pablo. Matapos niya, nabigyang diin muna, dapat alam ninyo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo yung templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanitirahan sa inyo? Verse 17. Kung sinisira ng sinuman ang templo ng Diyos, ang tao iyon ay sisirain din ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at kayo na iyon. Pansinin natin yung mga bagay na binanggit dito ni Apostol Pablo. Kaya binabanggit ito ni Apostol Pablo dahil pinangyayaring bagay na kanyang ina-address na nakakasira saan? Sa Iglesia ng Diyos. Again, ang Iglesia ng Diyos ay ang bawat tao na naroon. So therefore, may isang bagay na nagaganap na nakakasira sa templo ng Diyos. At ano yun? Yung kanilang pagkakabaha-bahagi. Again, kaya kung ginamit yung illustration na ginagamit ng Biblia kanina, si Christ ang saligan, bumubuo ng structure, at ang bawat mananampalataya yung parang pinagkakabit-kabit ng mga batong buhay hanggang sa mabuo yun. At pag sila ay nagkabaha-bahagi, hindi wala namang kayo nakakita na structure. Kung pinapanood yung pagkagawa niya ng building na yan, hindi nyo makikita na sa pagbubuo niyan ay pinaghihiwa-hiwalay nila yung bato. So na kayo nakakita ng construction na kung saan ang halog na kasi pinaghihiwa-hiwalay ng mga gumagawa. Anong ginagawa nila? Pinagdidikit-dikit nila. Pinagpapatong-patong hanggang sa mabuo yung struktura. Pero anong nangyayari dito? Pinapaalala ni Apostol Pablo, kayo yung templo ng Diyos na ninirahan sa inyong banal na Espiritu, huwag kayo itong sirain. Huwag kayong magbaha-bahagi. Kaya kung nililinaw sa inyo, kumbaga ika ni Pablo, ano ba ang inaasahan sa mga mangangaral na kung saan na inyong pinagkakabaha-bahaginan, ay upang malaman niyo itong mga bagay na ito at hindi niyo sirain ang templo ng Diyos. Hindi kami ang basihan ng inyong pagkakaisa, hindi kami ang saligan, hindi rin kami ang dapat itinatayo sa ibabaw. Kaya hindi kayo dapat nagkakaroon ng kahit anong uri ng pagsira sa templo ng Diyos. At isa sa mga kasuklam-suklam na pagsira sa templo ng Diyos ay ang pagkakabahagi ng bawat tao na inaasahan na mag-isa at magsama-sama ng matibay. Tingnan niyo ang sabi dito ni Pablo. Kung para sa mga mangangaral na maaaring magkamali sa kanilang itinatayo sa ibabaw ng saligan, na kung sila magkamali para silang nakaranas ng pagtulugi, bagamat sila iligtas. Tingnan niyo naman dito sa verse 16 and 17. Ang sino mang sumisira sa templo ng Diyos, ang taong iyon ay sisirain din ng Diyos. Kita niyo yung difference? It will reveal what kind of disposition they have. At
At sinabi niyo kung bakit, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Paano? Sapagkat pinananahanan ito ng Espiritu ng Diyos mismo. What makes a person or a place holy is the presence of God there. Tandaan nyo, nung si Moses ay pinagpubad ng kanyang sandalya, anong sabi? You are standing in holy ground. Why? Kasi nandun sa burning bush ang presensya ng Diyos. Wherever God's presence is, that is considered holy. Kaya nga sinabi rin ni Pablo sa pagsasayari ng aklat ng Roma, Romans 16:17-18, pinapakiusap ko sa inyo mga kapatid, mag-ingat kayo sa pinagmumula ng pagkakampi-kampi at sa mga sanhi ng pagkakasala na sa lumat sa aral na inyong natutunan, layuan ninyo sila. Sapagkat ang mga katulad nila ay hindi kay Kristo ating Panginoon na pinagdidingkuhan kundi sa sarili ng iyan. Dinadaya nila ang mga puso ng mga walang buwang sa pamamagitan ng kanilang pananalita na maganda sa pagdinig at may mapagtungaring mabuti. Sinabi nila dito ang nagkukos ng pagkakabahabahagi, kaya dapat silang layuan. Sa ating technical terms is to excommunicate, is dahil sila ay sapagkat ang katulad nila in Romans 16:18, ang katulad nila ay hindi kay Kristo ating Panginoon. At dahil rito, sinabi ni Pablo na may parehas na kaisipan sa mga taga-Korinto na sino ang nagdudulot ng ganito, pagkakasala ng kapwa-kapatid sa pananampalataya, pagbabahabahagi ng mga miyembro ng iglesia, ang tao ngayon ay sisirain din. So yun kung siya ay walang pagsisisi o pagbabago sa kanyang ginagawa na ito. Kasi alam naman natin na nagkakasala ang bawat mananampalataya, kagaya ng mga mananampalataya ito sa Korinto. Ang pagkakasala nilang ginagawa ay pagbabahabahagi, pero hindi agad dininay ni Pablo ang kanilang kaligtasan, tinatawag pa rin silang kapatid. Kaya nga, ang ginagawa dito ni Pablo is to provoke them, hinukay sila na magsisi. Kasi kung hindi sila magsisisi, mapapatunayan sila hindi kay Kristo Jesus at sila'y balang araw sisirain ng Diyos. Pero para sa gumagawa ng mga bagay na ganito na walang pagsisisi, walang pagbabago, ay nabubunyag ang kanyang disposisyon at kanyang kahihinatnan sa kamay ng ating banal na Diyos pagdating ng huling paghatol. Sino ba naman ang matutuwa kapag ang kanyang tahanan ay minawasak ng ibang tao? Diba? Ganun yung sinasabi ni Pablo. Pinananahanan ang bawat isang mananampalataya ng Espiritu ng Diyos. Ay sino ba naman ang matutuwa kapag ang pinananahanan o ang tahanan, kung tayo nga, baga tayo may sariling tahanan at pakikita natin may bigla na lang pagmasok at walang permisong biglang kahampasin ang ating pader. At tayo ay magagalit. How much more kung yun yung gagawin natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Sabi rin banal, ito ay kanyang ibinukod para sa kanyang sarili. He set it apart. Tanong sabi, at kayo nga. Kayo nga. So dapat tayo ay maging maingat sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Ano ba yung mga bagay na dapat natin isaalang-alang sa ating pakikitungo sa isa't isa? Sa ating nagiging samahan, lagi natin isipin, ito bang aming nagiging diskusyon ay magdudulot ng pagkakatibay o magdudulot ng pagkakabahabahagi? Ito bang aming nagiging samahan ng aking kapatid sa pananampalataya ay nagdudulot na kami maging banal sapagkat sinabi rito sapagkat ang templo ng Diyos ay banal? O ito ba ay nagdudulot na kami patuloy na magkasala? Yun yung mga bagay na kailangan natin consider. Paingat natin na pagtulong-tulungan na maitayo ang Iglesia ng Diyos dahil tayo ay kanyang ginagamit para sa layunin ito. Pero kasabay nito ay ating maingat na pagtrato sa Iglesia ng Diyos sa bawat isa. Kayo ay templo ng Diyos lahat. Lagi natin tandaan yun. Sa bawat pagtingin natin sa ating kapwa mananampalataya, lagi natin iisipin nakatira dyan ang banal na Espiritu. Mas
simple as the thought can be, pero the thought is always helpful. Anong mga bagay na dapat mong sabihin sa tao na ito? Paano mo dapat pakitunguhan ng tao na ito bilang siya ay pinananahanan ng parehas na espiritu na nasa akin din? Ito ay binukod ng Diyos, inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga gandang paalala ni Apostol Pablo yung pagkatapos ng coma, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal ng coma at kayuman. Mahalaga yan. Kung tayo naging sanhi o maging sanhi ng pagkakabahagi, pagkakasala ng ating kapwa templo ng banal na Espiritu. Ito magpapalangili sa atin sa pagiging matibay, sa pagkakaisa, magpapalaro sa atin sa pagkakaisa sa ating saligan ng ating Panginoon Yeso Cristo. Nawa po mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Pasalamat po natin sa ating Panginoon ang kanyang bumihay na salita sa atin. Ano pong kakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang ito na iniyain mo sa amin. Tulungan po kami ng mga namumuno at nangangaral, pati yung mga nag-a-aspire po, pati yung mga nagagamit na sa ngayon na nangangaral pa kayo dito sa atin, maging sa mga tunay na lokal na iglesia na itinatagulid mo. Laging maging saligan namin at aaming laging ipamulat na saligan ng iglesia ay si Kristo na mamulan. At anumang tayo namin sa ibabaw na ito ay nawa yung parang yung in-illustrate ni Apostle Paul, mga kailanman hindi masisira at pagpagpakailanman ng mga material para silang hintong inak o mamahalin mo. Bagamat kapukin o bagamat padaanin sa apoy, hindi kailanman malanlamon o matutupo. Kung kami hayaan mahulog sa kahit ano pang gimmickries, kahit ano pang mga bagay walang kinalaman sa mga kalooban ng iyong anak na sa Jesus, sa pagtatayo ko ng iyong iglesia. Help us, Lord, to carefully build your church. Ikaw naman po nag-build, pero kami ang ginagamit. Kasama po ng aking mga kamagagawa, mga mangangaral, tulungan po kami at mga future path na aspiring ng mga mangangaral. And as for every believer, Panginoon, tulungan po kami na lagi ituring na sa isa bilang templo ng banal na Espiritu. Na hindi dapat kami gumagawa ng mga bagay na kung saan masisira, Panginoon, ang iyong templo. Nang aming layunin ay sikapin sa paraan ng biyaya, pagiging mapagbiyaya ang pagkakaisa, ang pagpapatnubay sa isa't isa, ang patuloy naming paghimok sa isa't isa na tingnan si Kristo bilang saligan. Itama ang isa't isa sa mga pagkakamali. At ganoon na rin, Panginoon, ay huwag kami maging sanhi ng pagkakasala. Kami ma-unite instead na mag-divide para po sa kalawalatian ng iyong pangalan. Gabayan po kami o aming Panginoong Diyos sa mga bagay na ito para po sa kapupuri ng iyong pangalan at kabubuti ng bawat templo ng Iglesia. Maraming salamat po. Ito po yung ating dalangin sa pangalan po ng ating haring pastor. Maraming po Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.